Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras, ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, sobra akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa panahon na nagdesisyon ako na hindi napapasok sa paaralan at maghahanap na lang ng trabaho. Agad-agad din akong natanggap sa trabaho na aking ina-applyan, Mommy Onyx. At doon, na-assign po ako bilang isang cook sa isang factory worker ng mga sinulid, Mommy Onyx. Ako po ang tagaluto sa mga trabahante doon. At pinagkakatiwalaan na rin nila ako sa kusina, Mommy Onyx. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa mura kong edad na 18 ay malaking responsibilidad na ang nakaatang sa aking balikat bilang isang cook para sa mga trabahante sa factory ng sinulid, Mommy Onyx. Sa paglipas na maraming panahon, Mommy Onyx, masaya naman akong nagtatrabaho doon. At marami na rin akong nakilalang naging kaibigan, kasing edad ko, dalaga, binata, may asawa at meron ding mga matatanda na rin, Mommy Onyx, na nagtatrabaho doon sa factory ng mga sinulid, Mommy Onyx. At naging close na rin kami ni Foreman na siya naging tatay-tatayan naming lahat doon sa factory, Mommy Onyx. At si Verhel naman, Mommy Onyx, patuloy pa rin ang kanyang pangliligaw sa akin, nagpapakute, nagpapacharming kahit hindi ko ito binigyan ng halaga. Dahil ako kasi, Mommy Onyx, ako yung tipong tao na kapag naramdaman ko na may gusto ang isang tao sa akin, ako yung lumalayo. Sa panahon na iyon, Mommy Onyx, wala pa talaga sa aking isipan ang magka-boyfriend. Ang gusto ko lang ay magtrabaho at kumita. Yun lang po ang nasa isip ko sa panahon na iyon. Subalit, hindi ko inaasahan na mangyayari ang hindi dapat mangyayari sa panahon na iyon, Mommy Onyx. Kaya, kumakatok yung landlady namin. Bakit kaya? Magsisimba ka ba ngayon? Linggo pala ngayon. Gusto ko sana magpahinga pero bakit kaya? Teka, buksan ko muna. Nandiyan na po, te. Buksan ko na po yung pinto. Oh. Bakit kaya? Ate, good morning. Bakit ho naitanong na magsisimba ba ako ngayong araw na to? May ipapagawa ho ba kayo sa akin? Ay naku, wala. Pero may naghihintay sa'yo sa silong. Si Verhel. Gusto kang makasama sa simbahan. Kaya umakyat na ako dito. Para sabihin ko sa'yo na maggaya ka na para sumama kay Verhel magsimba. Ano? Sige na. Kawawa naman. Kanina pa yung naghintay sa baba. Si Verhel? Bakit naman niya akong pinuntahan pa dito? Pwede naman siyang pumunta sa simbahan. Hindi ba niya alam ang papunta sa simbahan, ate? Ay nakong bata ka talaga. Ang dami mong sinasabi. Kaya siya pumunta dito para makasabay ka papunta sa simbahan. Hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung paano ang papunta sa simbahan. Ang pagkakaalam ko ay naliligaw yan sa'yo. Kaya ganyan yan. Huwag ka ngang pilosopo, Vicky. Sige na. Magaya ka na at makasabay ka na sa kanya. Sumama ka na sa kanya papuntang simbahan. Mas maganda pa rin yung may kasabay ka. Sige na. Sige ho. Magbibihis na ho ako. Na siya, sige. Sige, magbihis ka na. At pagkatapos mo magbihis, puntahan mo na doon sa baba si Verhel. Dahil kanina pa yung naghihintay sa'yo. Vicky ha, bilisan mo. Opo ate, sige. Ay nako. Bakit kaya ang tigas ng ulo ni Verhel? Bakit hindi nga niya ako maintindihan na ayaw ko pa nang magkaroon ng nobyo? Tigas talaga ng ulong taong yun. Makabihis na nga.
Si Verhel, nakaupo sa may sofa. Nakatingin siya sa akin habang nakangiti. Kitang-kita talaga na ang saya niyang makita niya ako. Pero, Diyos ko naman, ang kulit ng taong ito. Kalma, Vicky, kalma. Hi, Verhel. Vicky, butit, nandito ka na. Handa ka na ba? Sabay na tayo papuntang simbahan. Hinihintay talaga kita dito. Dahil ang alam ko ay lagi kang nagsisimba linggo-linggo. Kaya dumaan na ako dito para magkasabay tayong papunta doon. Tara na. Verhel, hindi mo naman kailangan gawin ito. Pwede ka namang dumiretso sa simbahan. Huwag mo na akong daanan dito. Parang nakakaabala na. Kaya ko namang pumunta sa simbahan mag-isa. Verhel, pwede ba? Diba sinabi ko na yan sa'yo na hanggang pagkakaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. At hindi pa ako handang magkaroon ng boyfriend. Sana naunawaan mo yun. Vicky, tanggihan mo man ako ngayon. Handa akong maghintay. Mahal kita, Vicky. Ang nararamdaman ko sa'yo ay hindi paglalaro, kundi totoo. Huwag kang matakot umibig. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo, Vicky. Hindi kita sasaktan at hindi kita paglaruan. At handa akong maghintay hanggang sa ibigay mo na sa akin ang matamis mong oo. Hayaan mo naman ako na kahit sa ganitong paraan, maipakita ko sa'yo na mahalaga ka sa akin. Please. Lahat sila botong-boto sa'yo. Mga katrabaho ko, kasamahan ko sa kusina, pati si foreman, pati ang landlady ko dito, botong-boto sa'yo. Pero, Verhel naman, hindi pa talaga ako handa. Vicky, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Marami pang panahon, marami pang taon na darating. Handa akong maghintay. Bahala kang na nga, Verhel. Tara na. Baka malay tayo sa mass. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Vicky, kain muna tayo sa Jollibee. Medyo nagugutom na ako. Vicky, pwede ba huminto ka muna maglakad? Verhel, narinig kita. Ang usapan natin ay magsisimba lang. Hindi kasali doon ang pagpunta kung saan-saan. Gusto ko nang umuwi. Pero Vicky, pwede namang kakain lang naman eh. Verhel, ang usapan ay magsimba lang. Wala sa usapan ang pupunta tayo sa kung saan-saan, Verhel. Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero intindihin mo rin yung nararamdaman ko. Gusto ko na umuwi. At kung ayaw mo ako ihatid, walang problema sa akin, kaya kong umuwing mag-isa. Kapag sinabi kasing magsimba, magsimba lang. Kaya pwede ba, Verhel, tigil-tigilan mo na nga ako. Bahala ka na nga dyan. Teka. Grabe ka naman, Vicky, sa akin. Bilis mo namang tumalikod. Sige na nga, ihatid na kita. Kung ayaw mo kumain, di okay, tara na.
Vicky, ang aga niyo namang umuwi. Pagkatapos ba ng Ebanghelyo ni Father, umuwi na kaagad kayo? Hindi niyo ba hinintay na matapos ang Ebanghelyo ni Father? Ha? Ang aga niyo namang umuwi. Magandang araw ho sa'yo dyan, ate. Hinatid ko lang ho si Vicky dito sa bahay para makapagpahinga. Niyaya ko nga ho siya na kumain sa Jollibee. Ayaw naman niya. Kaya hinatid ko na lang ho siya. Ganun ba? Pero bakit parang wala sa mood si Vicky? Magkagalit ba kayong dalawa? Nag-away ba kayo? Hindi ho kami magkagalit ni Verhel, ate. Verhel, sige na. Pwede ka nang umuwi. Okay na ako dito. Salamat sa paghatid, ha. At sa susunod, pwede ka namang dumiretso sa church. Kaya ko namang pumunta doon kahit hindi mo ako sunduin dito sa bahay. Sige, Verhel. Bye-bye. Isarado ko na tong pinto. Ay, bakit ganun, Vicky? Hindi mo man lang pinatuloy mo na si Verhel. Kawawa naman. Okay na yun siya, ate. Pauwi na rin yun siya. Sigurado ako nagugutom na yun kasi nagyaya yun sa akin kanina eh. Pero pagod talaga ako, ate. Gusto ko magpahinga. Vicky, alam kong naliligaw si Verhel sa'yo. Kung ayaw mo sa kanya, itrato mo naman siya ng tama. Huwag mo siyang bastusin. Ano bang ayaw mo sa kanya? Gwapo siya, matipuno, matangkad. Sabi nga nila, kamukha siya ni Lito Lapid. Mabait na batang iyon. Baka makahanap ka ng isang lalaki na bastos at sasaktan ka lang. Mabait si Verhel. Hindi mo pagsisihan pag siya ang sasagutin mo, Vicky. Pag-isipan mo yung mabuti. At ayusin mo yung pakikitungo mo sa kanya. Ate.